magtatagal, tayo po'y mag-aaral na ng salita ng ating Ama. Let's open our Bibles in Genesis chapter 4, reading from verse 3 hanggang verse 7. Genesis chapter 4, verse 3 hanggang verse 7. Let's talk about worship through giving. Pakilagay mo sa Tagalog para at least ayan. So ganito ang ating matutunghayan. Genesis chapter 4. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. Pag sinabing kawan, mostly kasi usually sheep ang alam natin eh. Okay, but anyhow, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. I want you to notice that word. Hinandog niya ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit, hindi niya kinulugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Parang kanina, tinanong niyo kung masaya ba kayo. Di ba? Anyhow, so sunod. Verse 7. Walang 7? Ayon. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay katulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. So, yun yung warning ni God. Okay? If you have done, alam mo yun, rightly, so dapat masaya ka. Pag hindi, delikado yan. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mong mapaglabanan ito. Ang ganda paalala na. Pero bago lahat, manalangin po tayo. Maraming Diyos, salamat po, Ama, sa gabing ito. Father, we ask that you continue to bless us as we study your word. Samahan niyo po kami. Sapagkat sa amin, Panginoon Diyos, ay hindi po namin kayang maunawaan, higit sa lahat, hindi po namin kayang isabuhay ang mga bagay na ito. But help us through the power and the presence of the Holy Spirit. Tulungan niyo po kami na may apply po namin ang bawat bagay na ituturo po ninyo. Kaya tinataas po namin kayo sapagkat kayo, O Diyos, ang karapat dapat papurihan sa bawat pagkakataon ng aming buhay. We acknowledge your presence this very moment, O God. Alam po namin na kasama po namin kayo. Kaya po ang aming isipan ay patuloy po nawa namin ihanda. Maging ang aming buhay ay kinakailangan po namin ipabago sa ayon sa inyong kalooban. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayo maupo. The real deal in giving to God first. The real deal in giving to God first. So, unang-una ho ito sa series po natin about giving. Alright? So, when we talk about giving, it is an act of worship. Okay, ito po ay parte ng ating pagsamba sa Panginoon. Pag sinabi natin pagbibigay, it doesn't necessarily mean pera kaagad. Okay? Ang ididil po muna natin ay yung sarili po natin, yung relasyon natin sa Diyos, sa ganon, ano pa man bagay ang meron po tayo, ay madali nating maibigay sa Panginoon kasi tama yung connection natin sa Kanya. The problem of giving is rooted in connection to God. Ang problema ng pagbibigay, lagi konektado po yan sa relasyon po natin sa Diyos. And later on, titignan po natin ito isa-isa. Kasi nga, again, giving is an act of worship. So rather, ang isipin natin, ang pagbibigay is a part of worship. Amen? Ang pagbibigay ay parte po ng ating pagluluwalhati or pagsamba po natin. Kanino? Sa Diyos po lamang. Now, itatanong po ako, kung sakaling may ibibigay kayo na isang bagay na wala ang Diyos, ano kaya yon? Grabe yung tanong, ano? Kung meron kayong may bibigay na isang bagay na wala ang Diyos, ano kaya yon? Many of us will have difficulty. Mahirapan tayo. Bakit? Kasi kung kilala natin ang Diyos na siya ang may-ari ng lahat, anong bagay ang pwede natin maibigay sa Kanya? Tama? Kasi ultimong buhay natin ay hindi sa atin. Ito'y sa Diyos. Tama? So, ano man ang gawin
ng Diyos sa buhay po natin, wala tayong magagawa. So ngayon, kung binigyan tayo ng pagkakataon para mabuhay, yung ating pamumuhay ang isang bagay na pwede nating maihandog sa Kanya. Paano yun? Yung pag-aayos ng ating buhay. Ang problema kasi ganito, nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, walang plano ang Diyos sa atin. Amen? Ulitin ko, lahat ng tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, walang plano ang Diyos. So yung sa evangelism na sinasabi nila, God has a plan for you, is wrong. Walang plano ang Diyos. Bakit? Ang tanging plano ng Diyos ay parusahan yung mga taong hindi nakakakilala sa Kanya. Kasi nga, kung meron mang dahilan kung bakit nabubuhay ang tao, kilalanin ng Diyos. Pero dahil nagkasala ang tao, wala na siyang anumang dahilan para magkaroon ng plano ng Diyos sa Kanya. Ngayon, nung naging mananampalataya tayo kay Kristo, doon pa lang nagkaroon ng plano ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Siguro sabihin niyo, Pastor, paano yung plano ng kaligtasan? Iba yon, right? Kasi ang kaligtasan, again, ay isang bagay na tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay. Kasi unless na ang Diyos ang magbukas ng ating kaisipan, hindi tayo maliligtas. Amen? Kaya habag na lang ng Diyos eh. Amen? Ngayon, ang kaligtasan, hindi ho sa atin ito. Kaya nga, pasalamat tayo sa Diyos kung talaga nakatanggap tayo ng kaligtasan, wala tayong dapat gawin kundi magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng buhay na ibinigay niya sa atin. Now, dito sa pagkakataong ito, right, tinitignan po natin yung isang bagay na pwede nating maibigay sa Kanya. And that is worship. Right? Worship. Again, wala tayong anumang pwedeng ibigay na hindi galing sa Diyos. Yung buhay natin na pagbibigay natin ng worship, galing din yun sa Diyos. Kasi kung wala din naman tayong buhay, hindi tayo makapag-worship sa Panginoon. So lahat ng bagay, galing sa Diyos. The way we use this life, yung lakas mo, yung talino mo, and yes, even the resources that you have. Kaya kung nagiging madamot ka sa Diyos, again, hindi lang ito sa pera. Kung nagiging madamot ka sa Diyos sa iyong atensyon, kung nagiging madamot ka sa Diyos sa iyong oras, yes, and even sa lakas, hindi matutuwa ang Diyos. Dahil again, kung bakit tayo nag-i-exist, it's because of the goodness and the greatness of God. Dakila siya. Dakila ang Diyos. You see, when we talk about giving, pagbibigay sa Diyos, it always have a connection to our life to God. Ulitin ko ha, ang pagbibigay, dapat nakasandig po ito sa connection po natin sa Diyos. Kung bakit ka malayong nakakapagbigay, may connection ka sa Diyos. Dahil ang Diyos, mapagbigay siya. Amen? Kung tutuusin nga ang tao na nagkasala sa Kanya, bakit niya bibigyan ng kaligtasan? Diyos siya, pwede namang gumawa na siya ng bago. Tama? Hindi pwede sabihin, nagkamali ang Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos. Diyos siya. Wala siyang pananagutan sa kahit na kanino. Sasabihin mo sa Diyos, Diyos nagkamali. Hindi. Diyos siya. Kahit ano pang gawin niya, Diyos siya. He's sovereign. Ngayon, kung bakit tayo binigyan ng kaligtasan dahil mapagbigay siya. At nakaroot yun, nakaugat yun sa pagiging mabiyaya ng Diyos. Ang pagiging mabiyaya, nagbibigay siya kahit hindi ka karapat-dapat. That is grace. That is, ang tawag doon, biyaya. Ngayon, kung dadagdagan natin, mercy, awa ng Diyos. Biyaya kasi ibig sabihin ganito, ibibigay sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat. Yung habag naman, yung dapat na ibigay para sa iyo, which is kaparusahan, hindi niya binigay. Ang tawag doon, habag. Dapat mapaparusahan ka .
Pero dahil sa kanyang kahabagan, tinanggal niya yun. Right? So naintindihan nyo grace and mercy is a kind of giving na tanging Diyos ang nagbibigay. So bilang tagasunod ng Panginoon, again, kung bakit tayo nagbibigay, it is our connection, kanino? Sa Diyos. Kasi nakatanggap tayo ng biyaya at ng habag. Tapos nagiging madamot tayo sa Diyos. Nagiging madamot tayo sa Diyos. Sa oras, dito tayo papasok kahit sa pananalapi. Amen? Kasi may tanong kung ang Diyos ang may-ari ng lahat, ba't niya kailangan ng pera? Yun nga ba? Kasi kung titignan din natin dito sa kwento ni Cain at ni Abel, kanino ba nanggaling yung hinandog ni Cain? Di ba galing sa Diyos? How about yung mga tupa, yung mga kawan, kanino galing? Sa Diyos din yun Because we are looking at, alam mo yun, people who are offering to God. Okay? So, ititignan po natin ngayon. Okay? So, the question is, why do we need to practice giving when worshiping? Bakit natin kinakailangan isabuhay ang pagbibigay bilang tanda na ating pagsamba sa Diyos? Giving is an act of worship. Again and again, ulitin ko po yan. Giving is an act of worship. If we are not giving, we are not worshiping. Kung di ka nagbibigay ng oras, you're not worshiping. If you're not giving your strength, your attention, your focus to God, you're not worshiping. Amen? Because worship means giving. Worship is focus na kinakailangan natin ibigay sa Panginoon. Tama? So yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, giving din yon. Kaya nga, everything that we do, it's an act of worship. Parang idolatry yan Ano ba yung idolatry? Lahat ng bagay na pinaglalaanan mo ng oras or pinagbibigyan mo ng oras, pinagbibigyan mo ng lakas, pinagbibigyan mo ng atensyon, ay pagsamba. Ang tanong dito kasi ganito, sino nga ba yung sinasamba natin? If you're giving your time to social media, that's your God. Lalo na kung malaking bahagi ng oras mo ay nalalaan sa social media, that is your God. That is worship. Nawa, nakikinig ko kayo. Sapagkat, again, giving is an act of worship. Tatlong bagay ang nais kong iwan sa inyo at di tayo papakatagal. Okay? Paano natin masasabi that giving is an act of worship? Number one, giving requires preparation of the head. Giving is, or rather requires preparation of the head. Meaning our mind. Kasi kung nasa yung ulo, doon yung ating utak. Tama? Tama? Meron ba yung utak dito nasa talampakan? Wala, no? O di kaya yung utak nila nasa palad. Ang utak natin nasa taas siya, nasa ulo. Amen? Anong ibig sabihin nito? Giving requires the preparation of the head. Now, dito sa pagkakataong ito, you will notice that two persons decided to give offering to God. Nagbigay. Now, it is a time of the year in which pinagpala sila ng Panginoon. Si Cain, yung kanyang harvest. Si Abel naman, yung kanyang kawan. Right? Yung herd. Again, kay Cain is the harvest, kay Abel naman is the herd o yung kawan. So ngayon, kaya sila nagbibigay, okay, ito ay tanda ng pagkilala sa Diyos. Amen po ba? At first, parang okay naman pala Kasi si Cain, naiintindihan niya na kinakailangan na magbigay sa Diyos. Hello? Kinakailangan yung pakinggan to. Kasi hindi lahat ng nagbibigay, kinakatuwa ng Diyos. Kasi nagbigay si Cain Tama? You must understand that
in his mind, alam niya yon na kinakailangan magbigay sa Diyos. You see, many believers today, sa panahon po natin ngayon, ang ginagawa ng kaaway, ginagamit ang giving para i-block, okay? Para pigilan ang pagpapala ng Diyos. Kasi you must understand that in giving, pinapalaya tayo ng Diyos sa greediness. Greediness is godlessness. Kawalan ng, alam mo yun, pagkamakadiyos. Ngayon, kung titignan natin yung idea, therefore giving is godliness. Bakit? Again, pinapakita mo na hindi naghahari ang pagiging makasarili. In fact, if you are giving, pinapalaya mo yung sarili mo. Hindi ka nagiging makasarili. Tama? Ibig sabihin yung meron ka, ibibigay mo. Amen? Mas lalo na kapag magbibigay ka, kapag, alam mo yun, yung ibibigay mo, mawawala sa iyo. At tawag naman doon, sacrifice. Amen? God is so happy when someone is doing a sacrifice. Over and over again, makikita nyo yan. Naalala niyo po ba itong si Elijah? Naalala niyo? Nung pinapunta siya doon sa babaeng balo, ano ginagawa ng babaeng balo? Nag-iipon siya ng panggatong, ng sticks. Kasi, lulutuin na nila yung last meal, tapos kakain sila, then mamamatay na sila. Ganun ka-negative ang buhay nila. Naranasan niyo na ba yun? Yung tipong, alam mo yun, huling pera mo na, tapos nawawalan ka na ng pag-asa, to the point na para bang, alam mo yan, sa sobrang hirap ng buhay, wala nang anumang bagay ang pwede makapagpasaya sa'yo. Bakit? Wala ka ng pag-asa. Pero I want you to notice, nung sinabi ni Elijah sa kanya, pwede ba ipagluto mo ko ng, tinapay? Kasi nung una tubig ang hiningi. Diba? Tapos, ewan ko, dahil lingkod ng Panginoon, ayoko naman sabihin abusado, humingi na ng tubig, so tinapay pa. But then anyways, anong sabi ng babaeng balo? Alam nyo, sir, kasi di ka kilala eh. Wala na kaming kaya huling pagkain na lang namin to. Kaya nag-iipon ng paggatong, kakain kami, di mamamatay na kami. Ano sabi ni Elijah? Gawin mo muna ito sapagkat ito yung kalooban ng Diyos. That is sacrifice. Amen? Naalala nyo yung babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing? Sa atin, barya lang yon. Pero sa balo, buong buhay niya yon. Sacrifice. Siguro pwedeng pangkain niya yon during that day. Kasi barya lang eh. Pero dun sa balo, buong buhay niya na yun. Yun na yung buong buhay niya. Ano sabi ni Jesus? Tinawag yung mga alagad. Sa sobrang excited siya na maipakita, talaga tinawag yung mga alagad. God is happy. You see, when we talk about giving, giving is the preparation of the head. Ibig sabihin, sa isip mo, kung bakit mo siya ginagawa mo siya not just because of an act, but rather you are doing it for a person. Ginagawa mo siya para sa Diyos. So kapag tayo, alam mo yan, nagbibigay, ang iniisip natin, hindi yung ibang tao eh. Hindi lang basta gawain eh. Ang iniisip natin, yung Diyos mismo. Pastor, gagamitin sa gawain? Oo, sa Diyos ng gawain. Kaya wag tayo dapat manghinayang when we are giving to God. Hindi lang yung pera, maging oras. Yung ginagawa niyo sa devotion, that is giving of your time. And you know what? Wala nang mas gaganda pa na pagbibigay ng oras sa Diyos, kundi umaga. Alam niyo ba yun? Pwede ba mag-devotion ng gabi? Yes, kaso nga lang, tira-tira na lang yun. So the best way for us to give our time to God is morning. In fact, ang sabi ng Bible, early in the morning. Bakit? Kasi sinasabi mo sa Panginoon, Lord, mauuna ka. Kaya pag nahihirapan kayo,
you're blessed. Bakit? Kasi una pa lang, alam mo, binibigay mo na sa Panginoon. Kaya kahit na nahihirapan kayo, huwag kayong huwag kayong magdalawang isip. Huwag kayong manghinayang. Kasi nagbibigay tayo, kanino nga uli? Sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang manghinayang. Huwag kang manghinayang. Again, giving requires the preparation of the head. Kasi guguloy na kaaway yan Nagising na ka na naman. Lagi ko naririnig sa inyo, nagiging bukang bibig niyo. Niyang minunay ko naman buring devotion. Okay? Although, that is correct. But because of God's mercy, kaya lang nangyari ang mga bagay na ito. Parang ganito yan Anong minsan, kinukwento ko na nung tinawag ako ng Panginoon in the ministry, kasi nagsisiman na ako nun. Although dito lang siya sa Inter-Island, parang ang statement ko dati, na para bang, wala tinawag ako ng Lord Parang ganun yung statement ko. Kinorek ako ng isang pastor. Parang utang na loob pa ng Diyos na tinawag ka niya. Nagigets po ninyo? When we are doing something for the Lord, it's because of His mercy. Amen? You see, kapag ang Diyos ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon para mapalapit sa Kanya, isang pribilehiyo na dapat po nating tanggapin sapagkat yan ang kalooban niya para sa ating ikakabuti. Hindi naman nais ng Diyos sa pahirapan ka kundi ang nais ng Diyos ay mapabuti ka at mapalapit ka sa Kanya. Mapalapit ka sa Kanya. So kapag ang kaaway may sinasabi sa iyong isip, sa iyong ulo, sa iyong utak, iwaksi mo yan. Amen? Because giving is the preparation of the head. Kinakailangan nating ihanda ang ating isipan. Amen? Sa anumang bagay, kahit sa pagbibigay man niya ng offering, ng first fruit, and yes, even tithes. Alam po ba, ang tithes na ginagawa po natin sa church is grace-giving po siya. It is not under law. It is not under law. Hindi tayo tithing na kagaya na ginagawa ng Israel, kaya hindi natin ginagamit ang Malakay 3:10. Ang ginagamit po natin, mga kapatid, is grace-giving that God allowed the church to decide na ang ating trabaho ay regalo mula sa Diyos, isang pagkakataon para mapapurihan natin siya. Kaya dahil sa kanyang katapatan, sa pagbibigay sa atin ng trabaho, ibabalik natin sa ika-10 bahagi. Para sa gano'n, may gamitin tayo dito for the operation of the church. It may sound, sasabihin ng iba, it's not biblical. No, it's biblical. Bakit? Napag-usapan po natin. Amen? Na ang gagamitin po natin na operation sa church ay saan? Gagamitin po natin through tithes. Okay, sa pamagitan ng pagbibigay po natin ng ikapu. Remember, when Abraham gave his tithes to the Most High God, wala po ang Israel noon. Tama? Wala pa Israel noon. Si Abraham pa nga lang Diba? So yung tithing, pagkakaloob po ng tithes, kahit bago pa man mangyari ang Israel, meron na pong idea ng tithes. Bakit? Kasi nga ang Diyos ang may-ari ng lahat. Again, ang taong ayaw magbigay, ang taong madamot sa Diyos, forgive me for the term, hindi ko purpose na kayo ay i-convince na magbigay sa Panginoon, and then I will manipulate you. No, it's not. Hindi ito yun. Pero dahil sabi ko nga po, when we talk about giving, it requires the preparation of the head. Ngayon, kung nagbibigay ka, dapat alam mo kung bakit ka nagbibigay. Kung hindi ka naman nagbibigay, dapat alam mo din kung bakit hindi ka nagbibigay. At kapag nalaman mo na, naintindihan mo na, narinig mo na ang kahalagaan ng pagbibigay ng tithes, dapat tayo magsisi at baguhin ang ating pamamaraan. Because giving is an act of worship. Marami sa atin, nahihirapan pa rin sa area ng tithing. Amen. Amen. Konti nag-amen, marami talaga. Oho, kasi sa totoo lang, ang hirap talaga. Diba? Pero wag niyong isiping mahirap on the level of, alam yan,
carnality. Okay? Kasi nga, again, sino nga uli ang may-ari ng lahat? If our mind setting, na para bang humihingi ang Diyos sa iyo, mali na kagad. Giving our tithes, meaning sa'yo nagmamay-ari, sinusukat lang kung gaano ka katapat sa mga bagay na pinagkakaloob ng Diyos. Kasi kung di tayo nagtatapat sa tithes, mga kapatid, mga minamahal, saan tayo susukatin ng katapatan pagdating sa pera? Amen? Paano tayo susukatin sa finances kung sa pera hindi tayo nagtatapat? Naiintindihan niyo po ba ako? Halimbawa, kung tayo ay gusto natin magtapat sa oras, saan ka susubukin? Di sa oras. Tama ba? Ngayon, kung tayo naman ay susukatin ng Diyos ng katapatan sa pera, doon kanya susukatin. Ngayon, kung di tayo marunong magbalik ng tithes, ay may problema ho tayo dyan. Sapagkat, again, sinusukat ng tithing ang katapatan natin sa Diyos. Giving requires the preparation of the head. Ihanda natin ang ating isip sapagkat, nako, yan ang babatikusin ng kaaway. Even right now, may laban yan eh. Tama? Isipin natin, paano yung gastusin ko? Akala ko ba, God will supply all our needs. Giving din yun eh. Kaso nga lang yung giving doon sa mission. Tama? Akala ko ba, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Kasi kapag naintindihan mo, nahanap mo ang gawain ng kaharian ng Diyos, you are willing to give. You are willing to support that. Naintindihan mo eh. Tama? Hindi lang yung isip. Di ba? Hindi lang yung presence natin. And even our resources. Pangalawa, na kinakailangan nating maintindihan, giving as an act of worship, it means what? Giving reveals the presentation of our heart. Giving reveals the presentation of our, giving reveals the presentation of our hand. Yan. Presentation of our hand. Tapos kasi yung pangatlo, giving reflects a pure heart. So doon muna tayo sa pangalawa. Okay, sabihin natin giving reveals the presentation of our hand. Now, in our story, makikita po natin kung ano po yung ginawa nila. Kasi giving requires time. Tama? Tama po ba? Hindi naman lagi meron tayo eh. Pero kapag nagkakaroon po tayo, again, nauuna yung isip. Lahat pala ng bagay galing kay Lord. Sunod nun, yung kamay natin. Amen? So, yung ginawa nitong dalawang ito, it takes time and it takes training para magawa nila to. Ganun din sa buhay Kristiyano. Diba? Ganun din po sa buhay natin bilang isang mananampalataya kay Kristo. Tingnan po natin. Chapter 4, verse 3. And in the process of time, it came to pass that Cain bought the first fruit of the ground, an offering, sabi dyan, unto the Lord. Okay? Tapos, verse 4, and Abel also brought of the firstling of his flock and the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Now, both of them, pinagandaan to eh. Tama? Siyempre, nagkaroon ng bunga yung mga halaman. It requires, the preparations of the head, and at the same time, it reveals the presentation of the hand. Okay? So, hindi na basta tumubo dyan, i-offer na kay Lord. Hindi, iipunin nila yan. Diba? Ganon din kay Abel. Kaso nga lang, the difference of the two, lagi, ano pinagkaiba ng dalawang ito? Hindi lamang yung hand yung puso. Okay, bakit pinagdikit? Kasi kapag tama ang puso, tama yung gagawin mo. Kapag tama ang puso, tama yung gagawin mo. Because you have the right heart, you will have the right hand, the right actions to offer to God. Yun yung nangyari po dyan. So, in our giving, we are not just giving something out
alam mo, sa ating mga bulsa, sa ating mga pitaka, kinakailangan may paghahanda, may preparations na tinatawag. Because when we talk about giving, kailangan yun eh. Di ba? Preparation and presentation at the same time. Kaya nga sabi ko nga, when you give your offering to God, hindi lamang yung may value. Okay? When you bring your offering to God, kasama dun dapat yung presentation. Lord, gagawin ko ito kasi mahal kita. Amen? Hindi po lalapong ka, tinapon mo lang sa offering basket yung pera. That's not how you give to the Lord. We need to present that. Habang lumalapit ka, alam mo, Lord, napakabuti ninyo eh. Sa sobrang dami kong gastusin, hinayaan nyo kami makaraos ng buong linggo, ng buong buwan, ng buong taon. Tulungan nyo po kahit sa kakarampot na offering sapagkat kahit 500 lang ibibigay ko, ano ba naman to sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan? Kung lagi bang 500? Hindi naman. Dahil ang pagbibigay kasi, hindi naman yung palakihan. Ano dapat ang binibigay natin? Pinaka-the best. Amen? Yun yung sinasabi ko rin sa mga nag-first fruit. Even though, una pa lang nila itong ginawa, kasi mga binigay nila is about their allowance, it is not the actual sweldo. Pero yun nasa puso nila eh. Di ba? But if you're going to level up that kind of giving, di ba? Ang ibibigay mo talaga, paghahandaan mo, pag-iipunan mo, by your hands, sa iyong kamay, yung karapat-dapat na para sa Panginoon. Tandaan nyo hindi para lumaki yung giving. That's not the idea. Kung bakit mo yung gagawin, kasi nga, kinikilala mo at kilala mo yung pagbibigyan. Amen. Huwag kayong mag-alala, hindi ko sinasabing okay yun. Okay? Kasi habang tumatagal, lumalago tayo. Diba? Lumalago tayo sa ganitong area ng ating pagsamba sa Panginoon. Pagsamba yan eh. As much as I want this topic na i-discuss natin is about giving, actually it's not giving lang in itself. It's worship. Huwag yung tatanggalin yun. Kasi mawawala ng kabuluhan ng pagbibigay kung hindi nyo makikita ang Diyos. And when you always see God, everything you do will act as a, what? Worship. Maliwanag po ba? Bigay ka nga ng bigay, di mo naman nakikita ang Diyos. Walang kwenta. Wala rin naman kwenta, kung nakikita mo ang Diyos, madamot ka rin naman. Amen? Amen po ba? Nakikinig pa ba? Ewan ko lang kung bago ito sa pandinig nyo, kung bakit ang hirap nyo mag-amen, o kung may ginagawa kayong iba, I don't know. But, again, giving is a kind of topic na ang hirap i-discuss. Okay, lalo na sa mga taong, alam mo yan, hindi na-train na maging bukas sa kanilang palad sa pagbibigay sa Panginoon. All of us, okay, lahat po tayo ay kinakailangan lumago in this area. Not just in our time, which is pinagpapasalamat natin sa Panginoon, di ba? Many of my pastor friends, isa yun sa dinidil nila. Alam mo ba, lagi nilang dinidil yan to the point na sa sobrang sama ng loob nila, pinopost nila sa FB. Okay? Sa office, maaga. Sa school, maaga. Pagdating sa church, late. Kaya ako, ngingiti-ngiti lang. Okay? Kahit papaano, somehow, di ba? Kung meron mang dahilan ng pagiging late, talagang hindi nila control yung oras. Pero kung talagang ikaw naman, control mo yung oras, you have the time to prepare for worshiping the Lord, and ginagawa mo yan, wala naman talaga nalilate sa atin. Amen? That in regards to time. But how about money? How about resources? Isa ko sa blessing na natanggap ko, nagkaroon po ako ng work. Yan, sa Makati. Nagkaroon ng opportunity to give offering. Alam mo, nagle-level up din ang giving. So, kinakailangan, may plano ka. Tapos, i-share ko nga pala ito, by the way. Okay? Ano ba dapat natin gawin kung madalas tayo nakakalimot sa pagbibigay natin ng offering at pagbibigay natin ng tithes? Sino dito nakakalimutan ninyo pa rin? Meron pa rin eh. Even though sa puso mo, sinabi mo na kay Lord, Lord, ibibigay ko, pero nakakalimutan mo pa rin. Meron technique at pag-aaralan natin yan. Okay? Sa ating fasting.
But then anyhow, alam mo yun, nakapagbibigay kay Lord. You see, hindi yung dami, hindi yung laki, kundi yung preparation ng puso mo na gusto mong gawin, weekly makapagbigay ka sa Panginoon. Prayer meeting, worship service. And alam mo yun, sometimes, ang hindi ko pa lang medyo na ma-master sa ngayon, kapag may gawain sa labas, buti na lang nandiyan si Ate Maika, nabibigyan niya ako. Nakakalimutan ko naman din. So ngayon, meron technique. That's how we give. Bakit? Because again, giving is a part of worship. Diba ang sarap tignan na kapag sa oras ng offering, alam mo yon, pinapalaya mo ang sarili mo sa pagiging madamot sapagkat nagiging bukas ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi madalas isip natin, malaki ka agad eh. You start, okay, sa maliit. And then as you maintain, okay, that kind of act sa pagbibigay na yan, bine-bless ka ng Panginoon, lalakihan mo na. Nakinig mo ba kayo? Hindi mo kaya ng 100, simula ka sa 20. But make sure na ginagawa mo yan every Wednesday, every Sunday. Diba? Kasi nga, ayaw mo na sa buhay mo, na kinikilala mo ang Diyos, na ang pamamaraan ng pagsamba ay nakakalimutan mo siya in the area of offering. Dapat tinitingnan natin ito. Actually, marami pa tayong dapat makita. Kanina, habang yung song leader natin, umaawit tayo, sa area pa rin ng worship ha, yung iba't ang tamad pa rin kumanta ng congregational singing. Bakit ba? Diba? Ang training ko sana nga sa mga song leader, think of something that will encourage the congregants or the congregation to sing. Pero actually, kahit hindi ko kinakailangan ng song leader, pag-awitan, that is your worship to God, hindi na kayo dapat pilitin. Hindi na kayo nakailangang bulayin. Amen! God is good all the time. All the time, God is good. May mga ganun pa, acrobat pa. Kasi pag samba sa Panginoon, ready ka kagad. Hindi ka na pa bebe. Amen? Ganun din in terms of giving. Di ba? Sana or nawa ang church na ito, hindi na kayo nararatel kapag ang usapin ay giving of money. Okay? Kasi nga, again, we are not just talking about money in itself or giving in itself because we are talking, ang pinag-uusapan natin, worship. Worship. In giving, sabi ko nga po, pinapalaya natin ang sarili natin sa pagiging makasarili. Naiintindihan mo na pinapalago ka na ng Diyos. Amen? Nawa, matutunan po natin ito. Okay, lahat po tayo. Huwag kayong papayag na pagdating sa offering, hindi kayo makapagbigay. Amen? Ito ay isang bahagi ng ating pagsamba sapagkat minsan iniisip natin, gusto natin pagpalay tayo ng Diyos, pero nagiging madamo tayo sa gawain. If we believe that God owns everything, ikaw bilang isang mananampalataya, normal lang sa iyo ang magkaloob sa gawain ng Panginoon. Kasi kung ano yung panukat na ibinigay mo sa Diyos, ganun din panukat na isusukli sa iyo ng Panginoon. Kung nagiging madamot ka sa Kanya, tapos ikaw gusto mo maging bukas ang pagpapala sa iyo ng Panginoon, posible yata yun. So again, when we talk about giving, it speaks about our, not just the head, not just the hand, but also the heart. Ang puso ang isa sa mahalagang bagay na kinakailangan nating tignan. And that is number 3. Giving reflects a pure heart. Yan. So number 1, number 1, giving requires a preparation of the head. Second, giving reveals the preparation of our hand. Dapat pinagandaan. Hindi yung pwedeng, alam mo yun, pag-offering, basta bubunot ka na lang na walang paghahanda. Kasi para lang may masabing giving, huwag sanang ganun. Nakikinig po ba kayo? Uy. Again, it's not just money. Another idea. When we talk about worship, kahit yung simpleng, alam mo yun, pagbibihis natin, dapat bago yung pagsamba, ready na kagad yung damit because that is an act of worship. Hindi pwedeng uhugot ka na lang dyan na para bang hindi yung pinagandaan.
everything that we do. Ang sabi nga dyan, no, giving reveals the presentation of our hand. Dahil pinaghandaan yan, palagay nyo, di tayo pagpapalain ng Diyos. Kung yun lang ang sukatan natin, sige nga, tingnan natin, paano tayo maghanda? Paano natin pinaghahandaan ang pagsamba natin sa Diyos? O, ito pa, bago kayo pumasok ng bahay panambahan, make sure na ang isipan nyo, kakatagpuin nyo ang Panginoon. So dahil kakatagpuin mo ang Panginoon, bago ka pumasok, sigurado masaya ka. Yung iba, pagpasok, parang pasan mo ang buong daigdig. Para kang si Atlas. Kilala niyo ba si Atlas, mga young people? Oo, kawawa naman kayo. Si Atlas, nakadepict siya, isang Greek character, mythology, buhat-buhat niya yung mundo. Oo. Basta, tignan nyo na lang sa Google. Okay? So that's how we prepare. Amen? Yung damit ninyo, yung attitude ninyo, and yes, yung offering. Maliit pa nga yung offering eh. Sa totoo lang. Kaya may tuturo ako sa inyo pagdating sa giving po natin when it comes to our offering. Diba? Minsan nakakalimot tayo and kung bakit ko siya nasi-share, kasi na-experience ko siya. Yun ang kagandahan dun. Okay? At papakita ko na para alam ninyo. Meron akong notebook. Dapat gagawin natin to sa Bible. May nilagay ako parang, ay di ba, pwede pakita to. Para siyang envelope sa likod ng ididikit sa loob ng Bible. Isa sa tithes, isa sa offering. After yung nahugot yung sa offering, then again, maglalagay ka ulit in preparation for your giving next Wednesday. Next Sunday, next Wednesday. Ganun lagi. Sa mga nahihirapan sa tithing, pagkasweldo, pag-pray nyo, Lord, ito po yung sweldo ko, salamat po Isuksok dun sa envelope ng Bible, dun sa tithing. Para hindi makalimutan, pag Sunday, hugutin na lang yun, lalagay sa tithes, envelope. Ay hindi tayo ng problema. Ang kagandahan pa, lagi mong inihahanda ang puso mo, ang ipe-prepare mo na lang siguro yung attitude, yung isip at yung attitude. Lord, tulungan niyo po ako na tuwing magbibigay sa inyo, lagi akong masaya. Sapagat alam ko na ang gawain ito ay nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Kasi sa totoo lang, if we're not doing that, sayang yung pagkakataon eh. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, we need to increase yung ating paglago sa spiritual in terms of what? Giving. Yung ating pong pagbibigay sa Panginoon. Right? Because again, sabi ko nga dyan, giving reflects a pure heart. Isang pusong dinalisay ng ating Panginoon. Alamin naman natin na ang ating puso, nagiging malinis lang siya kapag ang Diyos ang ating sinusunod at ang Diyos ang ating iniisip. Amen? That is why in everything that we do, in everything that we give to God, requires a pure heart. Tingnan nga natin si Abel. Tingnan natin. Okay? Huli na lang to. Verse 4, And Abel, he is also brought of the firstling of the flock, and of the fat thereof. Sa Tagalog, ang sabi ganito, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. So, it gives us an idea. Pinaghandaan talaga. So, sa pagbibigay, ano nga uli? Dapat alam mo. Dapat pinaghandaan mo. At tama dapat ang puso mo. Because doon nagkakatalo ngayon kung bakit mas natuwa ang Diyos sa offering ni Abel, kasi nga, bukod sa pinaghandaan, kung bakit niya napaghandaan ng tama, kasi tama yung puso. Ano sabi sa point number 3? It reflects a pure heart. Ano yung nangyari kay Abel? Ano sabi ng Lord? Tingnan natin verse 6. And the Lord said unto Abel, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan yung mukha mo? Parang maraming Kristiyano pag ang topic giving, ba't ganyan ang mukha nyo? Di ba? Kung bakit ang hirap ng dumating na blessing, ang hirap natin sa gawain ng Panginoon.
Kasi totoo lang, hindi siya nagdadala ng kagalakan. Remember si Apostle Paul? Nung kinakamusta yung Philippi church, and then kinuwento yung Macedonian church, na kahit sa kabila ng kahirapan, nagbibigay siya, na nagdudulot ng kagalakan ngayon. Kaya naisulat ni Apostle Paul yung Philippians. Kapag ang church, alam mo yun, hindi nila napapractice to, ang hirap maging masaya. Tama? Kasi ang laging iniisip yung sarili. Inuuna yung sarili. Amen? Nakinig po ba kayo? Pagkasweldo, ano kaya una kong bibilin para sumaya ako? How about palitan natin? Diba? Lord, ano pa ba yung hindi ko na ibibigay sa iyo? Yung pagdating ng sweldo? Nakinig po ba kayo? Are you thinking about it? Iniisip niyo po ba? If you want to grow and if you want God na maging masaya po siya, mga kapatid, everything we do, we should think of that as an act of worship. I don't know to you, but that's how we grow. Doon po tayo lumalago bilang sa mananampalataya. Sunod dyan, verse 7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang masaya or magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan mo ay tulad ng mabangis na hayop. Ano yung sinasabi ng Lord dito? It reflects who you are. Take note hindi sinabi ng Lord dito na hindi siya nagbigay. Tama? Tama? Amen? Hindi sinasabi ng Lord na hindi siya nagbigay. Ang sinasabi ng Lord, there is something wrong in your giving. Kung sinabi ng Lord, there's something wrong in your giving, paano na hindi nagbigay? Amen? Nagigets ninyo? Ang linaw Ayan Kasi, ano nga bang bagay, parang introduction kanina, ano bang bagay sa mundo pwede natin maibigay sa Diyos kung siya'y may-ari ng lahat? Amen? Ang maibibigay mo, yung katapatan ng puso mo sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos na ibabalik mo sa Kanya. Yung po yun, mga kapatid. Hindi sinasabi ng Panginoon dito, hindi pinagsasabi si Cain dahil hindi siya nagbigay. Nagbigay siya, pero hindi tama yung puso. When we give to God, it is always connected to our relationship to God. That's how we give. Kamusta yung pagbibigay nyo? Hindi ko sinasabi kung ilan na yung naibigay nyo, sapagkat walang-wala yan. Ang tinatanong ko, kamusta na ang iyong puso sa pagbibigay? Is it growing? Or kada bigay niyo parang may alalahanin pa rin kayo? Kung gagawin mo yan, mga kapatid, hindi matutuwa ang Diyos. Ano dapat natin gawin? Simulan po natin sa ating relasyon sa Panginoon. Isipin mo yung mga bagay na binigay ng Panginoon. So that the next time na may tatanggapin ka, magiging sanhi ng kagalakan ang ating pagbibigay. Kanino? Sa Panginoon po lamang. Huwag mo nang isipin kung, alam mo yan, saan at paano ginamit. Kapag binigay mo sa Diyos, that's it. Dahil kapag ginamit yan sa mali, paparusahan ng Diyos, lalo na sa atin, sa church, paparusahan ng Diyos kapag ang kanyang pera, because that is not just money, it is God's money. So pag winaldas yan sa hindi maganda, nako, delikado po yan. But setting aside all of that, again, ano dapat natin gawin? Ibigay natin ang tamang pagsamba sa Diyos. It is not just giving. It is worship. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong oras na ito. Father God, kami po ay nagsimula na pag-usapan po namin ang topic about giving. Lord, ito na po siguro yung pinaka-the best ko na magagawa. Bagaman, sa palagay ko, it's not enough. Pero binibigay ko po ito sa inyo. Nawa po sa pagkarinig nito ng bawat isa sa amin, magkaroon po nawa ng bunga. Bunga ng pagsunod. Hindi ho nang may katigasan ng ulo, kundi
bunga ng pagsusuko ng buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos, kung madalas ay nagiging madamot po kami sa inyo. Sa totoo lang, Panginoon Diyos, wala po kaming pagmamay-ari na pwedeng pagdamot dahil lahat ng bagay ay kayo nagmamay-ari. Kaya hiningi po namin ngayong oras na ito, Ama, na patuloy po namin siyasatin ang aming mga puso sapagkat nagkakaroon ng problema ang giving because of our connection to you. If our connection is not so good, O Father, hindi magiging maganda lahat ng bagay, including our giving. Kaya dalangin ko po, Panginoon Diyos, patuloy po namin maisuko yung aming pagiging makasarili. Isuko po namin yung pagiging masyado po naming matalino. Samahan niyo po kami. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na minsan pa, sa gawaing pagkakaloob, ay magdulot po nawa ng kagalakan sa inyong paningin. Salamat po ng marami, Ama. Pinabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po.